Tada! Surprise! At eto na nga ang exciting part. Bago nga tayo mapunta sa exciting part, good morning, it's me, Yana. Madaling araw na nga ay bumabiyahe na nga kami. Sa mga oras na nga to ay mga antok pa nga mga kaluluwa namin. Dahil kailangan naming maagang bumiyahe, ay no choice nga tong dalawang kasama ko. Pagod na nga kami kahapon sa paglalaro namin sa Fantasy World. At dito na nga mangyayari ang ating inaantay na surprise. At wala nga silang kaalam-alam na nakauwi na nga ako. Eto nga yung pinaka first time kong mag-surprise at mag-prank. Dahil bagong araw na to ay nag-send muna ako ng video nga sa kapatid ko. Na sinasabi ko na hindi nga ako makakauwi at pagpasensyahan na lang niya. Meron naman ang asawa ko at ang anak ko magiging proxy ko nga. Pero ang di nila inaasahan ay hello Pinas! Andito na nga ang pinakamaganda nilang ate. Oh, no choice sila. Kundi wala tayong pangkain. Kulang-kulang isang oras nga ang biyahe namin papunta sa bahay namin sa Tagudin. Dahil maaga nga ang call time ng graduation nila, kaya kailangan din naming bumiyahe ng maaga. Sleepy patoti na nga ang aking baby boy. Pati ang asawa ko mukhang inaantok pa. Dahil wala pa nga kaming kain ay nagpabaon na lang ako ng almusal namin. Hindi na nga kami dumiretso sa bahay dahil wala na nga parking space. Kaya dito na lang kami nagpark sa may plaza. At dahil first time ko nga gawin to ay medyo kinakabahan nga. Sabi ko nga sa kapatid ko ay may kasama nga silang babae. Hinire na akong photographer na siyang magpipicture sa kanila. Hindi niya alam ay ako pala yun. Diba? Nagsisimula na tayong mag-prank. At eto na nga, at papalapit na nga sila. Medyo lumalakas na nga yung kabog ng dibdib ko. Buti na lang ay go na go din ang asawa ko sa pakulukong ito. Kaya naman, naging successful nga ang ating surprise. Sumangkot ka magaya. Kano sinumpat? Paano dyan cellphone? Kano ka sinumpat? Tatay lang. Surprise! Mixed emotion na nga ang nararamdaman ko kaya naman ang pangit ng tawa ko. Na para bang gusto ko nang maiyak sa tuwa. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam. Tapos nga ng mga kadramahan ay eto, lalarga na nga kami. Around 6 AM na nga nang makaalis na nga kami dito. Dahil medyo malayo-layo pa nga ang lalakbayin namin. Dahil ang location nga ng graduation ceremony nila ngayon ay sa Candon City Arena. At for sure magiging traffic na ito. Dahil lahat nga ng ISPSC branch ay sama-sama na sa isang graduation ceremony. Alas 7 na nga nang makarating nga kami sa location ng graduation nila. At nauna na nga bumaba sila papa at yung kapatid ko. Dahil maghahanap pa nga kami ng parking space. Super crowded nga talaga ngayong araw na to at nahirapan pa nga kaming maghanap ng paparkingan. After nga naming mag-almusala, meron nang hindi inaasahang pangyayari. Aksidente ngang nalaklahat ang pintuan ng sasakyan at naiwan pa nga ang susi sa loob. Kaya naman, for the sakit ang ulo nga na naman neto. At tumaandar pa nga ang sasakyan kaya hindi nga namin tumaiwan. Halos isang oras nga kami natenga dito, kakaisip ko anong ang gagawin namin. Buti na lang talaga ay nasolusyonan din ng asawa ko. Sino na nga ang kinontak niya para lang makatulong nga. Buti na lang talaga ay may nag-recommend sa kanya sa ganitong sitwasyon. Salamat Laxmate sa pagtulong nga sa amin dito. Nga talaga namin alam kung anong gagawin namin. Buti na lang talaga at malapit nga sila dito sa lokasyon namin. At eto na nga ay sinusubukan na niyang buksan nga itong sasakyan. Pero sa kasamaang palad, yung unang trial niya ay hindi nga gumana. Kaya naman, next option na nga. Ito na nga ang pinagbabawal na technique. Hindi ko nga ipapakita kung paano nga nila ito nabuksan. And finally, nakahinga na nga kaming lahat. At makakapunta na nga kami sa lokasyon nga ng graduation. Malayo na nga ito sa arena, kaya naman maglalakad na nga kami ng malala. At sa mga oras na nga to ay alam ko at ramdam ko na nga ang pagod at puyat nga ng aking asawa. Sa itsura niya pa lang ay talagang bad trip na siya na lang at may maganda siyang asawa, kaya bawing-bawi naman. Kita mo naman sa entrance ay napakarami na nga talagang tao. Sobrang siksikan nga at napakainit pa nga ng panahon. Sa dami ba naman ng graduating student ng ISPSC, siguradong puno nga itong arena. Nakakahilo nga tignan. Nung una nga ay hindi nga kami nakapasok agad dahil nga punong-puno nga sa loob at mahihirapan ka nga makipagsiksikan. Kaya naman pinili naming magstay muna sa labas dahil mahaba-habang seremonya nga muna ang magaganap bago nga ang pinaka-final na inaantay ng lahat. Sa maang palad ay hindi ko nga nakuhanan yung pinaka-inaantay ko. Bigla kasing sumingit si mama kaya ay namintang. Charot lang. Guys, eto na nga ang pinaka-finale ng kanilang program. Ang awarding na nga ng kanilang diploma.
At loud and proud nga ako dahil nga hindi ko nga inaasahan at hindi rin talaga namin inaasahan. Kakaroon nga kami ng cum laude sa aming pamilya. Hindi man lahat natutuwa pero hindi na rin yun mahalaga. Ang importante ay worth it naman yung pagsasakripisyo ni Papa sa ibang bansa. Na etong bunso namin, siya nga nagbigay karangalan sa aming mga magulang. Kung magbabalik tanaw lang ako sa nakaraan ay talaga namang baka maiyak lang kayo. Kaya naman, enjoyin nyo muna natin ang kanilang dance performance. After nga ng mga photo ops at kung ano-ano pang mga kaetyosan ng graduation nila, ay dumiretso naman na kami dito sa Santiago. At eto na nga, mapapagastos na naman ng ate. Na lang kasama ko pa ang isang ate niya. At etong baby boy ko nga ay talaga mang uwing-uwi na. Pagod na rin to sa kakabiyahe. Kaya naman, inaaliw-aliw ko na nga siya dito. Ko, mga pagod at puyat na nga itong mga kasama ko. At lahat nga ng mga mukha nila sa lihod ay hindi na nga mapinta. Ito na nga sa itsura ang pagod, puyat at gutom nga. Kaya naman, dediretso na nga kami sa kainan. Haggard na nga ang mga person. Dito nga kami sa Santiago Cove napunta. Itong maglolo ay mukhang may pinaplano. Gusto daw mag-swimming nitong baby boy. Nga siya sa view na nakikita niya. Kami sa BGL kakain. Aarangkada na naman ang mga feeling mayaman. At hindi pa nga sila natapos ay nag-join na rin si Grandma nga ni mag-swimming. Sila na nga ang hinayan kong mag-order dahil syempre for the content nga ang ate. Pagaganda nga ng place na ito. Pagka-cozy at napakasarap nga tumambay. Pre with matching drinks. Dahil sa view pa nga lang sa labas ay talagang marerelax ka na. Next time nga ay aayain ko nga dito yung asawa ko para i-date nga ako. Social nga ng datingan kaya naman feel mo talaga ang pagiging mayaman. Ay baka may maniwala na naman. Naantay nga namin yung order namin. Ito na nga kami pumesto. Deserve naman ni Bunso ang ganitong treat dahil sa pagiging hardworking student nga niya ay nagbunga lahat ng pagod niya. Hindi nga dito nagtatapos ang kanyang journey. Dahil pasimula pa nga lang siya at nandito pa rin kami para gabayan siya. Deserve din ng mga parents namin ang ganitong treatment. O ayan, naubos nga lahat. Hindi naman halatang gutom na gutom ang mga taong to. Dahil sa pagod puyat nga ay talaga namang mapapakain ka ng malala. Sobrang saya nga ng puso ko ngayong araw na dahil na-timingan ko na nga ang uwi ng papa. Dahil hindi rin naman na ako magtatagal dito sa Pinas at babalik na din ako ng Hong Kong. Kaya naman, hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong panonood. See you on our next video. Babu!